2 linggo na lang ang nalalapit bago magtapos ang taong pangliturhiya ng simbahan. Sa Ebanghelyo, inilalarawan ang mga mangyayari sa ikalawang pagdating ng Panginoon na siyang magiging hudyat ng katapusan ng panahon. Inilalahad ni Jesus ang pagtatapos ng kapanahunan katulad ng nangyari sa panahon ni Noe at Lot, kung kailan nasaksihan ng mga tao ang pagkawasak ng mundo at ang paghahatol ng Diyos. Sadyang nakatatakot isipin ang mga inilarawan ng Panginoon sa Ebanghelyo, lalo ng kanyang pahayag na sa katapusan ng mundo, magkakaiwa-hiwalay tayo at ating mga mahal sa buhay. Gayunman, hindi ito para takutin tayo, bagkus paanyaya ito sa magiging hantungan ng bawat buhay natin. Inaanyayahan tayo sa makatuwid na maging laging handa upang salubungin ang Panginoon. Giit ng simbahan, for we cannot be blind to our final moment on earth, so much so that we must prepare for death on a daily basis. We should constantly consider the inevitability of our death so that we will not be taken by surprise when our time comes. Pinalalalim kung gayon ng kamatayan ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na siyang hantungan ng lahat. Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nabigyan ng bagong katuturan ang kamatayan bilang simula ng walang hanggan. Hindi lamang ito katapusan ng ating buhay. Jesus Christ abolished death and brought life. He removed the essential evil from death and gave it a new meaning, making death a stepping stone to life. Hindi natin pag-aari ang ating buhay. Ito'y pahiram lamang ng Diyos sa atin upang gawing makabuluhan ang ating paghahanda sa langit. Habang nananabik tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo ay inaanyayahan na ipamalas ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa. Hinahamon tayo ng mabuting balita na magtiwala sa Panginoon sa lahat ng oras, lalo na sa harap ng mga paghihirap, kalungkutan, karamdaman at kamatayan. Sapagkat hindi ito ang ating katapusan. Pagtibayin nawa natin ang ating tiwala sa Panginoon sa patuloy na pagkapit sa Kanya. Sa huli, payo ng simbahan, we should certainly want to have a long life so that we can give God abundant service. We ought to go before the Lord with our arms full. It is so right for us to love life, since it is a gift from God. If we are faithful to our Christian vocation, when the time comes for our encounter with the Lord, we will be prepared to make a tremendous act of love to our Father God. Ang mga huling araw natin sa mundong ibabaw, nawa ay magugol natin para sa lubos na kaluwalhatian ng Diyos. Anong ligaya ang maidudulot natin sa Panginoon sa ating pagharap sa Kanya? Bit-bit ang mga prutas ng ating pagpupunyagi at paghihirap. We will leave behind us works that will endure. We will take our departure from this world with great joy and thanksgiving in our hearts. God bless you.